Hello? Hello po, good evening po. Hi, good evening. Medyo kinakabahan po ako. Kinakabahan ka? Opo. Bakit? Finally po, kasi matagal na ako nakikinig sa inyo. Subukan mo ituloy yan. Subukan mo ituloy yan. Subukan. Anyways, anong pangalan mo? Iram po. Ha? Iram. Ay, nako, pinaligtad na Maria. Maria. Na-booking. Pwede bang Maria na lang? Alam na rin naman ng tao. Okay po. Maria. Yes, okay lang po. Ang lakas maka-jeje mo ni. Ilan taon na si Maria? 29 years old po. 29. Ay, asan ka ngayong gabi? Nandito po sa bahay namin. Sa Manila po. Maynila o Metro Manila? Metro Manila po. What part of Metro Manila? Okay na yung Metro Manila na lang? Muntinlupa. Muntinlupa. Nasabi ko na po, Muntinlupa Okay, po. Muntinlupa. Born and raised in Muntinlupa? Sorry po? Born and raised in Muntinlupa? Yes, opo. Oh, okay. Pero sa labas po. Common joke niya yan dyan sa lugar na yan, no? Opo. Hindi na kayo napagod sa joke na yan. Hindi na kayo nagbago. Anyways, si Maria ay 29. Tama, no? Yes po, 29. Ano ang pinagkakaabalahan sa buhay ni Maria? Real estate agent po ako. Sa dito rin po sa Metro Manila, BGC and Makati po. Okay. Ano mga binibenta mo? Mga condo po. Actually, house and lot, condo po, mga ganun. Mahal na ng bahay ngayon sa Metro Manila, no? Totoo po. Alam mo, may Totoo nakausap lang po. akong ahente, no? Para kayong ano din, no? Para kayong mangingisda din, ano? You seldomly enjoy what you sell. Ang mangingisda, they seldomly eat the fish that they catch, eh. Yung mga ahente Yes, daw ng okay. ano, di ba, yung, alam mo yun, yung bahay na binibenta nyo, malabong matirhan nyo. Totoo. Yun po ang reality. Masakit pero yun ang reality po. Oo. Well, mali mo. Kumbaga, kung paano namin siya i-market. Oo, di ba? Hindi rin Akala mo mapapasabi. first-hand user, pero ganyan kagaling ang ahente, di ba? Yes, opo. Anyways, so si Maria ay, may asawa ka na, ma'am? Opo, pero hiwalay na rin po. So married, pero hiwalay. Apo. Okay. May boyfriend na ulit after makipaghiwalay. Wala po. Hindi na po. Parang natakot na. Kailan ka nakipaghiwalay? Mga around 2022 po. 2022. Kailan lang. Very, Apo. very recent. Ilang taon kayong mag-asawa bago kayo naghiwalay? Actually, on and off lang din po. 1 to 2 years lang din po. Pero Okay. yun po, unfortunately, nakabuntis. Nakabuntis siya. Opo. Okay. Pero aside, ibang story din po yun. Bukod dito sa isi-share ko po Oh, so we're ngayon. not going to talk about the ex-husband. Yes, opo. Hindi Wala po. kayong naging anak. Wala po. Wala kayong fur baby, ganun. Wala po. Okay. Wala pong naging parang connection na after hiwalayan po. I mean, meron naman po kasi working ako sa pinsan niya, pero hindi na kami nag-usap talaga. Kumbaga lang po kami nung pinsan niya talaga. Hanggang ngayon, workmate mo yung pinsan niya. Opo, yun po yung boss ko. Hindi nakikibalita pa rin yung ex mo sa'yo. Hindi ko po alam eh. Pero hindi na rin po kasi ako, kinakat ko na rin po yung sa kanila. Okay. Oh, well, 3 years ago. Tama na? Opo. Okay. What can I do for you? Gusto ko lang po kasing i-share yung, actually yung recently po na, hindi naman siya recent, last 2024 po na nangyari sa family ko. Bigyan ko lang po kayo ng background. Bali, 4 po kasi kami magkakapatid. Ako po yung panganay.
Yung father ko po namatay na, and then yung mother ko na lang po yung yung buhay pa po as of now. Bali, sa amin po kasi, Wait lang. naiyak ako. Ikaw yung panganay sa 4 na magkakapatid. Opo. So it's you, 3 of your siblings, and your mom. Opo. Okay. Pero When did you yung, when did you lose your dad? sorry po. Kailan nawala si father? 2017 po. Okay. Actually, kakagraduate ko lang that time. Okay. Pag-graduate na ako, parang ilang months na lang gagraduate na ako. Okay. Yeah, yun po. Bali, yung kapatid ko kasi may asawa na din, so maaga din siyang nabuntis. So, separate, hiwalay na siya sa amin, hindi na siya sa amin. As of now po, 3 na lang kami magkasama. Yung kapatid kong 2, tapos ako po. Ang nangyari po kasi, Sino yung wala na sa inyo? yung mother ko po. Yung kapatid ko na isa na nag-asawa na, tas yung mother ko po na, ayun po, na sumama na rin po sa boyfriend niya. Yung kapatid mo, yung kasunod mo. Apo. Okay. So, yung mother mo, nasa na? Nasa boyfriend niya na rin po, pero halos lang din po, magkakalapit lang ng bahay. Okay, so ikaw at yung dalawang duluhay na kapatid mo ang nandyan. Apo, yes. Yung kapatid mo na kasunod mo na nag-asawa na, malapit lang din. Apo. Okay. Kumbaga, proximity is near lang. Okay. Kailan nagjowa na mo? Kasi 2017 pa naman yan eh. Opo. Pero actually may mga naging boyfriend na po siya after mamatay ng father ko. Pero lang po, yung parang jowa-jowa lang po talaga. Hindi pa siya dun sa serious Tapos, ilang taon na ba yung mother mo? 56 na po. Okay. Actually, bata pa nung nabiyuda po siya. I can imagine. That's, kung 2017 yan, 2025 ngayon, mga 8-7 years ago. Tama, no? Apo. So, Ayun mga po, 43, 44 siya nun. 45. Yes, opo. Mga ganong age po. Pero that time po kasi, nung namatay na yung father ko, ako na po yung naging breadwinner sa amin. Okay. Bali, hindi ko na po siya pinag-work kasi may sakit din siya. So, parang ako na po yung tumayo talaga. So, kahit na kinasal din po ako that time, tuloy pa rin po yung pag-support ko dun sa mga kapatid ko, pati dun sa nanay ko po. And then, moving forward po, nung nagkaroon ng pandemic, 2020, yun po, dun na po nagkaroon ng parang relationship tong current boyfriend po ng mother ko. Yung una po kasi wala naman sa akin problema eh. Kasi syempre, parang parang may rights pa din naman siyang magmahal eh. Parang ganun yung mindset. Ganun yung inisip ko that time eh. Pero po kasi yung lalaki, complicated po. Bali yung lalaki kasi kapitbahay din po namin na may mga anak na rin po, tsaka may mga naging asawa din po. Okay. So yung lalaki po, yung mga anak niya, parang nalaman po kasi yung relationship nila nung mother ko. And then, ayun po, umabot po na pinabarangay yung nanay ko nung anak tsaka nung asawa po. Yung lalaki, wait lang, yung lalaki, hiwalay na sa asawa. Actually po, yung lalaki po, may legal wife din siya. Tapos meron pa siyang girlfriend din. Tapos yung sa mother ko po. Okay. So party sila doon. Opo, parang gano'n. Party. Tapos po, Wait lang, yung lalaki, yung wife niya, wala na yon. Tama? Separated na po, pero Okay. sinusupport niya yung lalaki. Ano na? Sinusupport In niya terms yung? po dun sa rental. Sinusupport po niya yung lalaki sa rental. Well, hindi na tayo privy sa arrangement na yon. Basta yung lalaki, Opo, yes. yung ex-wife niya, I mean, by virtue of relationship, wala na sila. Ano naman yung girlfriend ng lalaking isa na sinasabi mo? Yun naman po, yun yung parang naghahabol po dun sa lalaki. Parang hiwalay na daw po kasi sila, pero hindi siya pumapayag. Ang hindi Tapos, pumapayag yung? Babae po. Okay.
So, ang nangyari po is, yun nga po, nagkamabutihan yung nanay ko, pati yung lalaki po. So, doon na po pumasok na inaway na po siya nung babae, ayaw po makipag-iwalay sa kanya na girlfriend. Hanggang sa umabot po na pinabarangay na po siya. Okay. Ang akin po kasi, that time po kasi, nandun ako nakatira dun sa ex-partner ko. Hindi ko alam yung mga nangyayari sa kanila. Kasi Yung hindi rin po ex-husband mo? Apo. Okay, okay. Nandun po ako that time eh. Nung nangyayari po yung mga kaguluhan na to, wala po kong idea. Tapos po, moving forward po, nung naghiwalay na kami ng asawa ko, nagsama na po kami ulit ng mama ko at yung dalawa kong kapatid. Okay. Tapos po, nun po, moving forward po, nitong 2024 po, nagpaalam po kasi yung nanay ko na nasasama siya dun sa boyfriend niya sa probinsya daw po, sa Laguna. Tapos po, ang paalam po kasi sa akin ng nanay ko, parang isang araw lang. Ang nangyari po, ilang days na po siyang hindi umuwi, hindi po namin siya makontak. Okay. So kami po as mga anak po, nag-ano po kami, parang nag-aalala kami kasi nga wala kaming contact sa kanya. Parang hindi niya po kami in-update eh. Tapos isang gabi po, umuwi siya. Umuwi po siya, kumakatok sa akin madaling araw. Nag-away daw po sila nung lalaki. So pinabayaan siyang umuwi mag-isa. Okay. And then doon na po nag-start na ako po as panganay, sumamay loob po kasi as anak mag-aalala ka sa nanay mo eh. Hindi mo alam kung nasaan siya eh. I know. Eh di yun po, parang doon na po nag-start na nagtatampuhan po kami. Tapos yung lalaki po, parang wala pong nangyari parang ano lang po, parang bumalik lang po sa amin, nag-sorry siya sa nanay ko, tapos parang okay na po ulit sila. Tapos parang daily na po, ako po, umiwas na ako kasi na-hit nga ako dun sa ginawa nung lalaki. Pati nung nanay ko na pumayag siya na ginanon siya. Well, okay, siya. wait lang. Did you even try to inquire? Ano pinagawayan nila? Actually po, kasi mahilig daw po, hindi ko lang po sure, pero parang nagselos po ata yung lalaki kasi mahilig po silang mag-inom. Okay. Tapos since family gathering po siya, parang nagiinom po kasi sila. I don't know po kung selos or parang kinukulit na kasi siya nung nanay ko na umuwi na. Ayaw niyang Yung pumayag. nanay mo ang nagselos. Hindi po, yung lalaki po. Kasi seloso po yung lalaki. Sino pinagselosan ng lalaki? Hindi ko lang po sure dun sa area nila. Pero dun lang, sa kainuman po nila, hindi ko po sure kung sino. Okay. Tapos po, parang nag-aaya na yung nanay ko na umuwi. Ayaw po pumayag ng lalaki hanggang sa yung nanay ko na lang po yung umuwi, nakisabay siya dun sa pinsan ng lalaki, nung boyfriend po niya. Yung nanay mo, umuwi, nakisabay siya kanino sa? Sa kamag-anak po nung lalaki, hindi ko lang po sure kung pinsan niya. Kamag-anak ng jowa niya. Opo, na naka-tricycle po simula Laguna. Okay. Opo, di parang sa akin, ang sakit kasi kinuha mo yung nanay ko na okay kayo, parang umalis kayo ng maayos, tapos ibabalik mo ng madaling araw na hindi alam ng nanay ko kung kung paano siya makakauwi. Parang gano'n po kasi yung thinking ko that time. I get Tapos you. po, ayun po, nag-start na po na hindi na po kami naging okay. Parang naging na po, cold na ako sa nanay ko. Tapos yung friends ko po kasi, kinausap po yung nanay ko, parang, tita, ano po ba nangyari sa inyo? Ba't di kayo makontak? Ganyan. Tapos ayun po, in-explain niya nga na ganun nga daw po yung nangyari. Tapos parang tinanong siya, tita, parang gusto mo pa bang ipagpatuloy yung pagiging parang pakikipagrelasyon dyan sa lalaki? Parang ang sabi niya, oo daw, mahal daw kasi niya. Pero nalaman ko din po na, kasi yung lalaki po is tricycle driver. And then since po, wala po siyang prangkisa, sa madaling araw lang po siya nabiyahe. Colorum. Ayun po, Colorum. Ngayon po, parang yung nanay ko sumasama sa kanya, dahil nga po siya yung lalaki, sinasabihan din pala siya ng pokpok ka, malandi ka. Teka lang, baka mabantay sa TikTok. Wait lang. Sorry.
Oh my God, sorry po. Okay. Like, yung Sige. gano'n po. So, yung gano'n, sinabihan siya ng gano'n. And then, dun, lalo ako na-hurt kasi naririnig ko na nagkukwento siya ng gano'n, tapos pumapayag siya. Okay. Tapos po, nag-start na po na yung lalaki sa amin na nakikitulog. Okay. Kasi, naghiwalay na din, parang pinalayas po siya nung babae, yung legal wife talaga niya. Pinaalis na po siya kasi nga nalaman niya na sinama yung nanay ko sa probinsya. So parang may selos din po na nangyari. Okay. So gano'n na po yung nangyari. So parang nagkaroon na ng, sa amin na yung lalaki nakikitira. Which is, ako po kasi nagbabayad ng rent namin. Lahat po na bill. Tapos yung lalaki, parang kalaunan po, parang ako na yung bumubuhay sa lalaki. Kasi hindi na rin po siya nagta-tricycle. Okay. Tapos doon na po, nag-start na hindi ko na sila pinansin hanggang sa nagkaroon na po kami ng away, nagkaroon ng gulo hanggang sa nag-decide po ako na, yun nga, na parang kayo na lang yung umalis. Kasi, parang hindi ko kaya yung ganung setup. Kasi, So, pinaalis mo yung nanay mo? Opo. Aminado po ko, pinaalis ko. And where do you intend for them to go nung pinapaalis mo sila? Ano po? Where do you intend for them to go nung pinapaalis mo sila? Sorry po, hindi ko maintindihan, sorry po. Tatagalogin ko na lang. English pa kasi ako, hindi mabagay. Actually, ko medyo malabo lang po. Sabi ko, where do you intend for them to go nung pinapaalis mo sila? Saan mo feeling na pupunta sila nun? Siyempre, you must have an idea. Actually po, dun sa kapatid ko. So parang umalis ka dito, doon ka na lang sa kapatid, gano'n. Parang ganun. Pero po, yung pagpapalis ko po, hindi ko po direct sinabi sa kanya. Ano Yung kaya, sa kapatid ko. parang ano kaya kung ilagay nyo sa pamaleta yung gamit nyo tapos doon kayo muna, gano'n? Ganun ba? Hindi naman po. Parang parang ang months din po kasi yung tumagal na parang wala pong nangyayari. Parang dead na lang sila sa akin na parang dumadaan ako, aalis ako. Yung ganun, parang to the point po na hindi na rin ako nakain sa bahay namin. Kasi How did you interpret that? Binabasos ka nila or nahiya sila sa'yo? Dalawa po kasi, yun po, alam kong nahiya sila at the same time binabastos nila ako kasi nag-iinuman pa rin po sila every Saturday, Sunday. Okay. Sino gumagastos sa inuman? Yung pinsan ko po na nakatira din sa amin. Okay. Ang masakit po kasi sa part ko, syempre ako po yung gumagastos sa lahat. Tapos dun sa pang-inom, may pera kayo. Dun sa pang-inom nagagawa nyo ng paraan. Yan ang Pinoy, ano ka ba? Oo nga po. Diba? Totoo naman. Diba? Sa Pilipinas mo lang matatagpuan yung mga taong walang trabaho pero sa weekend, walwal. Kaya gumastos. Totoo. Ayun po, syempre parang ako, masama po yung loob ko na ganun yung ginagawa nila. Okay. Pero parang ako, syempre matanda enough na kayo para maano nyo man lang sa sarili nyo na parang konting hiya naman sa akin. I get you. Parang po sana sila, di ba? Parang yung anak mo di ka na pinapansin, baka may problema, may ganun. Wala po wala din po silang in-approach na ganun sa akin. So parang ako, ang sama ng loob ko, yung akin po kasi syempre as breadwinner, pagod ka na. Ang dami mo ang hirap na nung alam mo po yung harap ka sa client na kailangan mo maging masaya, kailangan wala kang dinadalang problema. Tapos uuwi ka sa bahay niyo na ganun yung madadatnan mo, na parang hindi ma-realize nung nanay mo na hirap na nga ako sa buhay. Dadagdag ka pa ng isang palamunin na wala ding ginawa kundi mag-inom. So yun po yung ko. Hanggang sa yun po, umalis na po sila. Tapos, nung umalis na po sila, mga ilang months din po, nag-decide na rin po kung lumipat kami ng bahay. 3 po kaming magkakapatid, magkakasama. Okay. Tapos po, yung sa ko po kasi, yung father ko, nung namatay siya, may pension po. Okay. Naman din nakukuha yung 2 kong kapatid.
ako naman po, wala akong idea dun sa mga pension na yan kasi hindi ko na nga po pinakialaman. Kasi sabi ko, sige, pera nyo na yan, kaya hindi na ako nakialam sa kanila. Mhm. Tapos po, ang nangyari kasi, umutang na rin sila dun sa friends ko na ng pera na hindi ko rin po alam. So, syempre, as yung mga kaibigan ko, parang naawa din naman dun sa nanay ko, parang pinapahiram din nila nang hindi ko alam. Tapos po, ngayon, yung lalaki, ayun, hanggang sa nag-uutang po sila, hindi po nabayaran nung dalawa dun sa friends ko. Hindi na nila nabayaran. Tapos, ito po, recently, nalaman ko, yung pera ng tatay ko, yung loan po, yung pera ng mga kapatid ko, in-advance loan po niya. Tapos, inuha po niya yung in-advance loan po niya, tapos ginamit niya dun sa lalaki. Saan ginamit? Dun po sa rin nila, pang renta din po nila. Kasi hindi na rin po kaya ng kapatid ko suportahan silang dalawa kasi may anak din po yung lalaki eh. Okay. So, lumipat po sila. Malapit lang din naman po. Lumipat po sila. Yung nanay ko po yung naghahanap buhay para sa lalaki, pati dun sa anak ng lalaki. Bali yung nanay ko po, ang sakit po kasi bilang anak, makikita mo yung nanay mo na nagmamakahirap sa ibang tao eh. Eh ako ang anak, hindi ko siya pinagtrabaho eh. Tapos kinakawawa lang po siya ng lalaki. Ako po, inumpronta ko naman yung nanay ko. Kaya lang po, parang ayun nga, sabi niya, mahal niya yung lalaki. Hindi niya kayang hiwalayan. To the point po na pati yung nung pangkain nila, yung parang, yung wala po silang makain. Tapos yung nanay ko, lalapit dun sa kapatid ko na makikikain siya. Pero gusto niya, iti-take out din niya yung lalaki, pati yung anak ng lalaki. Ganun na po siya kalala. Tapos, ang akin po, gusto ko lang po kasi mangingin ng advice kasi parang sa system po na ganito, hindi ko na po kaya patawarin. Kaya lang po, ang bigat din po kasi sa loob na nakikita ko ganin yung nanay ko. Ayun po, kaya lumapit po. Kaya nangingi ako ng advice sa inyo. Ano po bang best na gawin? Kasi ang hirap din po eh. Kasi ang hirap magpalaki ng dalawang bata na dapat hindi ko naman trabaho, hindi ko naman siya obligasyon eh. Pero ako na yung sumagot. Bukod po kasi doon, ayun nga po, yung problema ko dun sa naging ex-husband ko, parang ang dami kong dinadala na hindi ko na kaya. Parang ang bigat na po talaga. Pasalamat na lang po ako, minalas man ako sa mga naging pamilya ko, sa asawa ko, yung mga kaibigan ko po, hindi naman ako pinapabayaan. Ay, nagpapasalamat po talaga ako sa kanila kasi kung wala din mo kaibigan, parang hindi ko na rin po kakayanin. You okay? Yes po. Okay lang po. May tubig ka ba dyan? Opo, meron po. Okay naman po. Sige. Maligo ka muna. Antayin ka namin. Umulan Sorry. Pinapatawa lang kita. Opo. Okay. What did you wanna ask me? Ayun po kung masama po ba akong tao na ginawa ko yun. Layo ng tanong mo, ah. I mean, kasi po, iba kasi yung nagiging pog po niya kasi sinisiraan po niya ako sa mga pamilya namin, sa mga tita ko po, yung kapatid ng mama ko, yung papa What ko po. exactly did your mom say? Na daw po ko, suwail daw po kung anak, demonyo daw po ako. Bakit daw? Anong basis? May basis yun? Anong basis nun? Kasi yun nga daw po, iniwan ko daw po siya, pinabayaan ko daw siya, parang
Yun yung pinupoint po niya eh. Pero hindi po niya nakukwento dun sa tito ko na may boyfriend na siya. Actually, sabi po ng tita ko sa akin, hindi daw siya naniniwala kasi nga, kung masama akong tao, dapat nung namatay yung tatay ko, iniwan ko na sila, pinabayaan ko na sila kasi pwede naman akong gumawa ng sarili kong buhay. Hindi ko ginawa eh. Kasi, alam niyo po yun yung nahirapan ako yung sa mga kapatid ko na lalo na po yung bunso, naiwan na ilang taon lang siya nung namatay yung papa ko. Tapos lumalaki siya, wala na nga siyang tatay, wala pa siyang nanay. Tapos yung nanay ko, nagpapakananay sa ibang anak. Ang sama lang po kasi ng loob ko na yung lahat po ng sacrifices ko sa kanya, hindi po niya naiisip. Ang inisip lang po niya, masama daw po akong anak dahil sa ginagawa ko. Eh wala naman po akong ginagawa. Wala po akong ginagawa, nananahimik na po ako after po nung nangyari at lumipat. Wala na akong ginawa. Pero ang thinking niya sa akin, sobrang sama kong anak. Actually, iniyakan ko po yan. Nagsabi pa ako sa kanya na actually, nintay ko lang din kung magsasabi siya na hindi niya kaya. Yung parang isang sorry lang din na marinig ko sa kanya na gusto na niyang umalis kasi nahirapan na siya. Hindi po eh, parang pinipili pa rin po niya yung lalaki. Parang minsan wala siyang pagsisisi sa ginawa niya sa aming mga kapatid ko. Actually, ito mga kapatid ko po, unexplain ko din sa kanila yung nangyayari. Pero sabi ko, nasa kanila naman po kung gusto nilang tulungan yung nanay ko eh. Pero kasi ako, parang ang sakit man ng ginagawa niya sa akin. Ayun po, yung nanay ko po kasi parang ano po eh, naawan ako sa itsura niya. Yung parang dating fresh, talagang ngayon po na-haggard ng malala, sobrang payat. Ayun po. Okay. Ano ang tanong mo sa akin, Maria? To be honest po, hindi ko rin, pero mangingi lang din po ko ng advice. Ano po bang dapat kong gawin? No, Kasi ang hirap din okay. po na may ginagawa eh. I want to know exactly what's bothering you. Let's start there. I want to know. What's bothering you? Actually, naawa po ko sa nanay ko. So, naguguluhan ako kung yan ang concern mo. Because, kanina you were crying foul kasi kinuwento ka na nanay mo sa mga kamag-anak mo. And Opo, now, Ali. your concern is the complete opposite of you na masama ang loob sa nanay. So, I want to know exactly kung ano nararamdaman mo. Although I have a lot in my mind right now how to talk to you, but I want to know exactly kung ano talaga ang gusto mo i-solve. Actually, yun po eh. Hindi ko rin po talaga maintindihan yung nararamdaman ko. Kasi may times po na pag nakikita ko yung sitwasyon, naawa ako. Pero may times din na pag naririnig ko yung mga sinasabi ng mga kamag-anak ko sa akin na hindi totoo, parang na-hurt po ako. Na parang dapat sa amin na lang yun eh. Hindi mo dapat ano yun kasi problema natin pamilya. Parang ganun po yung nakano ko. Tsaka kasi po, wala naman po akong pakisasabihin ng iba. Nung mga okay na sa akin eh. Kasi nung sinasabihan ako dun sa mga kapitbahay na demonyo ko, sige, wala na sa akin yun. So, kung wala lang sa yon, ano ang pwede ko mapaglingkod sa? Well, I just want to start there. What is it that you were trying to achieve when you called my show tonight? Actually, gusto ko lang po mangingin ng advice kung kasi naguguluhan din po talaga ako kasi gusto ko magtatawad pero ayaw din naman kasi parang hindi na naman po kasi gusto ng nanay ko na parang wala din po siyang anong tawag po nito, parang wala siyang bayad ng pagsisisi sa mga ginagawa, sa choice niya sa buhay niya. Ayun po, gusto ko lang din po makarinig ng advice po sa inyo. Okay. Ano tanong mo? Let's start there.
ayun po, ano, wait lang po. Hindi ko alam. Parang pwede po bang advice nyo na lang ako? Baka mas lalong maging open mind para magkaroon ako ng ano. Kung bahala na ako, ganun. Parang, kasi po baka magkaroon din ako na, oo nga, baka tama nga yung ganun. Kasi baka po ko lang to. Yung mga ganun po. Okay. I have a question to you. When you married your ex-husband, was your mom okay with it? Yes po. Okay. At any point in your marriage, did you feel that your mom treated your ex-husband like a real son? Yes, opo. Okay, good. Family po. Actually, yung mother ko po, supportive din talaga siya. Kasi parang dun nga po sa mga sacrifices ko sa family ko. No. Let's not go there. Yeah, I have a simple question. It has nothing to do with you. So your mom, Apo. okay, your mom treated your ex-husband like a real son, right? Yes, opo. Okay. Yes. When it was time for her to fall in love because she lost your father already, not at any point in this story that you even tried to treat yung kanyang bagong jowa as a stepfather. You have always addressed yung jowa na nanay mo as yung lalaking yon. Opo. Why? Why would you enjoy the privilege that you cannot give your mom? Actually, kasi hindi naman niya kasi tinatrato ng tama yung nanay ko. Well, that's for your mom to judge. That is not for you to judge on behalf of your mom. Siguro po kasi nakita ko din kung paano siya trinato ng tatay ko. You are overreaching. You are. You are overreaching. You are overreaching. Alam mo ba yan? I don't know. Hindi ko alam kung anong meron sa iyo, Maria. Why do you have a notion that you can manage the life of your mom? Let's start there. I may be wrong, but I want to understand you. Pero po kasi, parang for me po kasi as daughter, syempre as anak, parang concerned ka rin naman sa... I know. Pero, apo. I know. Pero may boyfriend din po kasi yung mama ko na naging okay po kami. That's not fair. You're not supposed to compare the past one to... Ganito, ano? Choosing her next partner is exclusively her decision, not yours. Not anybody else's. Not me, not your barangay chairman, not any senator in this republic. No one else's but her decision. Yes po, I understand po. Yeah. You may think that she's wrong or maybe she could do better. But if it's love, she cannot explain it. She will be happy to struggle with the guy. Doon tayo mag-umpisa muna. Doon sa... Apo. I really believe you did not even give the guy the chance. You are who you are because your mom taught you values. Tama? At some point, sa conversation na to, hinahanap mo yung values na yun. Bakit di ma-apply ng nanay mo sa sarili niya? Tama, mali? Tama po. Okay.
When you Pero, go ahead. pero ano lang po, ano ko lang din po na, ginalang ko naman po yung ano niya, yung naging partner niya. Ngayon lang talaga kasi nagalit ako sa mga pinagagagawa niya ngayon. Pero nung nandun po siya sa Well, bahay namin, okay. marunong po ako, Ganito na. ginalang ko naman po siya. May ano naman po. Maria, we'll get there. Pag-uusapan natin yan. Okay po. Okay? But Yes, so long as you don't, hindi ko alam, no? Tolerate na lang siguro. Yung gamitin natin term, no? So long as you do not tolerate your mom's choices, you will always have a problem with that guy. Okay. Yes, okay. Okay, ganito ha. Actually, nanggagaling ito sa part that a lot of the obligations, ikaw ang bumabalikat ngayon. Tapos yung nanay mo na dapat ginaguide ka ay nakafocus sa family ng lalaki. Tama? Ayan po. Okay. Nakuha niyo po. Naintindihan kita. I completely get you. I understand where you're coming from. But let me try to explain to you how I see things. Ready? Okay po. You were 27, 26-ish na nakipaghiwalay ka sa husband mo. Tama? Apo. Okay. I wasn't there. I did not know you, but I know for a fact na parte ng consideration mo na nakipaghiwalay ka ay bata pa naman ako, makakahanap pa ako. Tama, mali? Actually, yung doon po sa part, hindi po. Na-torture na rin po kasi, hindi po. Kasi ang dami na rin pong disrespect ng lalaki sa akin. Yeah. Ipagpalagay natin na it wasn't part of your consideration. But you are just 29 today. Tama, mali? Yes, tama po. Okay. You have plenty of time to start a new life. Your mom did not have that. Yes, opo. She was in a hurry to find a life that's going to work for her because she knew that one day, lahat kayo mag-aasawa. You will have your own life. Nagkataon lang na hiwalay ka. Kaya wala kang asawa ngayon. So she's coming from that. Even if we grow older in life, our needs to be held at night, to be affirmed by someone, to be wanted, to be needed, to be loved, to be caressed, it never changes. She still needs it. Yes, opo. And in the process, she could have been wrong. She may have miscalculated things. Tama, mali? Tama po. Yeah. And I believe you. But do you want to know something? Yes po. She found value doing those things. She felt she belonged to somebody again. Opo. That relationship gave your mom another important thing in life to fight for. You cannot give that. Your siblings cannot give that. Kung natagpuan niya yun sa relasyon na yun, we cannot stop her. Plus the fact na alam niyo, matanda na siya. She can make her own choices. Yes, opo. And I know, hindi mo nakita yon kasi ang concern mo, yung obligasyon na naiwan kasi binalikat mo. Tama? Inuna ng nanay mo na sumaya at naiwan sa obligasyon. That I completely give that to you. I know. It's not easy. And Tama po. at kudos to you. Kudos to you, ma'am, no? Ako, hinahangaan ko yung determinasyon mo sa part na yan. The only reason why I'm telling you this because wala kang magagawa. That is your mom's choice. Yes po. Kanina may nabanggit ka. Nalaman ko po, hihimayin natin to ha. Apo, sige po. Nalaman ko po na yung perang para sa mga kapatid ko, pension ng tatay ko, ginamit niya para sa lalaki. Tama, mali? Tama po. Okay, put yourself into your mom's shoes. You practically ask them to move out of the house. Right mo yan. Tama? Opo. Right mo yan. Kasi ikaw bumubuhay eh. Nakaka-bad trip kasi nanay mo yun, pero intindihan kita. Nabibigatan ka eh. Tama, mali? Apo. Okay. Tama po. Tumira sa kapatid mo.
Yung kapatid mo felt the same thing. Tama, mali? Yes po. Can you imagine your mom at night with the guy talking, saan tayo titira bukas? Pinapaalis tayo dito. Those conversation, you are oblivious to those. But your mom thought of those things. To her, it was worth it. Is struggling in life, fighting life again with someone. It may not look okay sa atin na nakatingin, but to her, she found value. You said kanina, yung lalaki walang trabaho, tama? Umasa. Opo. I get you. Nakakapikon ba? Of course, nakaka-bad trip. Diba? Naintindihan kita sa part na yun. But then again, I think a long time ago, I think you have lost the communication between you and your mom to talk about things with heart. That's why hindi mo na siya nakakausap na para bang maybe it's time for you to guide your mom. And it will not happen kung ang tingin mo sa kanya is a failure with regards to her judgment. Look, tayong mga anak, I'll tell you this and I want you to listen carefully. Yes, opo. I'm Okay. listening po. Tayong mga anak, a lot of our disappointments will be coming from the fact that we think our parents are perfect. Na dapat sila yung may epitome ng pinakatamang desisyon. That's why, pag nagkakamali sila ng desisyon, parang sobrang apektado tayo kasi they should know better. Tama, mali? Tama po. Guess what? They're not perfect. She's not perfect. She will make mistake. And she did. According to you, she made the mistake. And I agree with you. I agree with you. I am with you. I know you are in the position to be mad. But when was the last time that you asked your mom, Ma'am, mahirap ba yung buhay na meron ka? Masaya ka ba? Baka mabayaran lahat ng bad trip mo. Because sometimes it's all we need to hear. I know a lot of what you're saying now is unfair to you. I get you. I'm on your side. But I was listening to you. You in most parts held the moral high ground for your mom how to live her life. Which you should not. Let me take your side for a little bit. Ready ka, ma'am? Sige po. Yes po. Nakaka-bad trip ba yung nanay mo? Of course. Unfair ba sa'yo to? Of course. I'm with you. Nakakapagod ba? Oo naman. Nakakapagod. But let's ask ourselves a question. What have you achieved by just being bad trip, nakapiko, nakakapagod, nang hindi mo tinatanong nanay mo? When was the last time that you had a heart-to-heart talk with your mom nang hindi nag-aaway? Babae sa babae. Matagal na, di ba? Opo. Kasi nga, distant na yung nanay niyo sa inyo. Distant ka na rin sa kanya. You want my advice? Yes. Befriend your mom. Somewhere along the line, you are going to get what you want. Befriend your mom.
She's old, for crying out loud. Second assignment. Ready? Yes, opo. Stop comparing your dad to your stepfather. Tanggap mo na bang stepfather mo to? Hindi, di ba? Hindi po eh. Stepfather. Actually, to be honest naman po, matatanggap ko naman po kung pinlatin niyo ng tama yung mama ko. Siguro po, naging overprotective lang talaga ako sa mama ko. Kasi Yes, and I applaud you for Yun nga that. po. I know. Hinahangaan kita dyan. But what have that achieved for you? Wala, di ba? Opo. Exactly. Siguro kasi po, na ano lang din po ako na, kasi di ba po, parang for me, yung idea lang din na kami mga magulang, I understand po, may kanya-kanya tayong ano talaga. But for me, siguro, nasaktan lang kami na okay naman po sa akin mag-asawa yung mama ko kasi wala naman sa akin yun. Kasi gusto ko rin siya maging masaya. Siguro yung part lang po talaga na naiiwan sa akin yung mga kapatid ko. Yung hindi na niya, kasi ako, okay lang naman ako iwan niya, wala naman akong patay. Actually, kung kaya kong bumuo ng sarili kong pamilya, okay. Pero, yung iwan ko kasi mga kapatid ko, hindi ko pagkakwa. Kahit sila po sabi ko, kung gusto niyo naman dun sa mama niyo, okay naman sa akin. Pero kahit sila po, hindi rin po nilang tanggap yung ginawa ng nanay ko. Kahit sila po, ang bigat din po, kahit yung kapatid ko na may asawa na po, inilalapitan ng mama ko, sumuko na din sa kanya. Kasi, parang, ayun nga po, siguro, hindi lang talaga namin, hindi kami naging, kasi parang for me, mas inap yung parang mas may knowledge yung nanay namin kung paano dapat kami i-handle eh. Parang po kasi ang nangyari sa amin, parang kami yung parang nag-asawa siya, naiwan kami lahat. Parang yun po yung thinking ko. Ganun yung nararamdaman ko at ng mga kapatid ko. Para sa amin, mabigat po. Pero, mali niyo po, yun nga, baka soon po, pag medyo kaya na ng loob ko, baka kailangan din po talaga namin mag-usap para matapos na din Yeah. po. Look, ganito, Ana, you are not wrong with how you feel. I agree with you. Most of what you said, I agree with you. But so far, what have that achieved for you? Wala naman, di ba? If anything, mas malalim na sama ng loob. Opo. Yeah. Which is, ayun po, naiintindihan ko naman po yung sinabi niyo. Which is yun nga, masyado lang din talaga kung ano. Hindi ako naging open sa idea na baka nga ganun din yung naramdaman ng nanay. Baka kinakin lang din ako ng galit. Okay, ganito, Ana. I'll tell you exactly how I see from your mom's point, vantage point. Ready ka, ma'am? Okay po. Okay. Because things happen the way they happen. Sige, kunyari, let's agree for the sake of this conversation, let's agree na kunyari, tayo ang pinamagagaling sa buong mundo. Okay? True. Let's agree Sige on po. something. Let's agree that the guy ay hindi dapat para sa kanya. Tama? Opo. Okay. Kunyari, mag-agree ako sa'yo. Oo nga. Naku, dapat, your mom can do better. Yes, we can agree sa part na yan. But your mom feels that. Alam niya na kahit ka hindi approve sa kanya. Tama, mali? Opo. Hindi approve. Tama. Ayaw niyo sa lalaki. Tama? Tama po. Okay. I'll tell you this because it applies to all ages. Ang totoo at tunay na pag-ibig, matigas ang ulo. Alam mo yan. Tama, mali? Tama po. Okay, uulitin natin. Ang totoo at tunay na pag-ibig, matigas ulo. Probably your mom felt totoo yung pag-ibig niya, matigas ulo niya. That's the one. Number 2. Yes. Lahat kayo distance sa kanya. Kanina siya hanap nakakampi.
Opo, tama po kayo dun sa number 2 kasi yun yung sinabi niya sa amin. Wala siyang makampihan eh. Look, I want you to build the... Baka mamaya, makuha mo gusto mo. Or maybe you can see what's beautiful in the relationship. Maybe there's something there that your mom saw that you cannot see. I don't know. Ang alam ko lang ngayon is that your mom needs rescuing. You agree? Yes, opo. Your mom needs rescuing. That we can agree. Tama? Yes, opo. Whatever form, ano man ang form ng rescue na kailangan ng nanay mo, be it kailangan niya ng anak kahit kausap lang o kailangan niya ng tulong, it will start with a proper communication. It will start there. Give your mom the atmosphere that she can tell you things other than telling it sa kanyang jowa. Kasi baka marami siyang gusto magkwentuhan, ikwento. Hindi niya makwento sa'yo kasi hindi ka makikinig. Sabi niya sa jowa niya. Sinabi niya sa kamag-anak niyo, ang ending, kontrabida ka. Hindi ka niya makwentuhan eh. Opo. Look, I admire the heart that you have. Konti lang ang meron ka niyan. Yan yung puso mo, yung magtutuloy ng obligasyon. I like it. I know, I'm a breadwinner. I know how it feels. Naintindihan kita. Opo. Diba? Ang hirap huminga. Hindi ka nga makabili ng bagong sapatos eh. Kasi iniintindi mo obligasyon, di ba? Pag di mo na ibigay, kahit na hindi mo talaga obligasyon, para ikaw yung nag-fail. Tama, mali? Tama po. I get you. But there's only one way to move forward with this. Have a communication line. Tama, mali? Tama po. Okay, now, let's talk about the money. Pension ng tatay mo, tama? Opo. That's her money. Not your money. Not your siblings' money. That's her money. Papa Just, may mga anak siya eh. Okay, tama nga naman. Walang delikadesa para hindi niya bigyan yung mga anak niya. Tama, mali? Tama po kasi I get you. Tama ka doon. One day, yung pa yun paano sa dalawa niyang anak yes, niya. tama ka doon. One day, when the communication line is open already, you will get the chance to tell her that without her being antagonized. Actually, dun po sa part na yun, nakausap na po namin siya about dun. Mm-hmm. And ayun nga po, nalaman naman niya lahat yun sa loobin namin about po dun sa ginawa niya. Nangako naman po siya na by next, baka June 2026 po, ibibigay na po niya yung pension dun sa dalawang bata. All of this are Ayun po. lahat ito logistical problem lang ito. Maayos yan. Konting usapan lang yan. Tama, arrangement lang yan. But you know where I'm really sad right now? Alam mo kung saan ako nalulungkot ngayon? Saan po? Nalulungkot ako dun sa idea that your mom is almost a stranger to the family. She's almost a stranger. Opo, I understand naman po. Siguro po kasi parang, yun nga, ngayon kasi parang ang naging point namin is gusto namin na bumalik na siya sa amin. Na, ayun nga po, I may be wrong nga po na ganun nga yung naging mindset ko. Na gusto namin, kasi kahit yung mga kapatid ko po, tinutulungan naman siya. Pero gusto niya, yung kapatid, yung nanay ko lang po, hindi po isama yung lalaki. Ayun nga po, I may be wrong nga po dun sa ganung idea, ganung ano. Pero kami po, kung may sakit siya, ayun, tinutulungan naman po siya ng kapatid ko. Siguro po, yun nga, hindi lang talaga namin matanggap yung mga hindi lang din po kami naging open dun sa idea na naging ganun yung nangyari sa amin. Kumbaga parang, kasi in-expect namin dapat siya nag-hold sa aming lahat.
Ayun po, yun lang naman po. Nasasad din naman po ako. Yun yung sinasabi ko kanina na kahit ako, naawan man ako. Pero gusto ko kasi mabigyan ng yung parang magkukusta po siya sa amin na babalik siya. Pero yun nga, baka mali din po yung ganung mindset namin. Hindi kami masyado naging open. Pero kung ano naman po yung kayang i-ano namin sa kanya, willing naman po kaming gawin eh. Actually, pinapacheck up din po namin yan sa... Pero, gusto niya rin po unahin talaga yung lalaki. Which is... Bakit kaya? Actually, yun po yung tanong ko. Hindi ko rin po talaga alam. Parang sabi ko, ang nasisip po, ano bang nakita niyo dito sa lalaki na to na bakit irot na siya, hindi niya mabitawan. Which is yun nga po, yung sinabi niyo nga sa akin na siya yung kakampi. Which is nasasagot niyo nga din po. No, not only that. Maybe she found another love of her life. It may not be ideal, but she found it. Yes, I know po. And she sees no value leaving that guy behind. Which is, ayun nga po, dahil nga po sa inyo, mas naging open ako na yun nga. Look, ganito not at any point in this conversation I'm telling you you are wrong. Ako, kung mayroon man akong ina-achieve ngayon, gumagawa ko ng paraan para makapag-usap kayo na nanay mo. With you having a more open heart and open mind. Yes, opo. Kasi hindi kayo magkakaunawaan if you come into a conversation antagonizing each other na. Correct. You will be attacking and she will be defensive. Diba? At kada hindi kayo mag-uusap kayo at hindi kayo makakapag-ayos lalalim ng lalalim at lalayo kayo na lalayo sa bawat isa. Totoo po. Ganun din naman po yung nangyari talaga. Mm-hmm. Lumalim na po ng lumalim. Siguro po kasi ang dami ko din talagang dinadala. Yeah, I know. Parang dapat kasi meron akong nanay na alam mo po yan, may nalalapitan ako. Actually, pwede na. Malalapitan mo siya. Hindi lang kayo okay. Malalapitan mo pa rin siya when things are better. Opo. Pero hindi po kasi kami yung ganung klase na yung parang very open po. Well, you are old enough para at the very least you're old enough para kahit papaano maumpisahan mo yung ano na yan, yung process na yan. Pero don't get me wrong po, mahal ko yung nanay ko. I know. Hindi mo itatawag sa akin ngayong gabi yan kung hindi mo mahal yan. And she will not be a concern to you kung hindi mo mahal yan. Hindi ka mga bad trip sa lalaki na feeling mo nahihirapan nanay mo kung hindi mo mahal nanay mo. Of course, I believe na mahal mo siya. I believe you. But it will all start from having a communication. Opo. Well, thank you. Nakikinig ka sa Actually, akin. pinagpipray ko naman po yun. Pinagpipray ko naman na dumating yung araw na ayun po, magkaroon ng kapatawaran. Siguro ngayon kasi parang yung mga nangyayari, parang fresh pa. Mm-hmm. Parang hindi naman po lahat ng tao, ganun kadali magpatawad eh. Process din naman po siya. For me lang, pinapasi-Diyos ko rin naman po. Kasi sino ba naman yung gustong kami na nga lang magiging ganito pa yung life namin. Yung family namin. Which is, ayun po. Siguro pa darating din po talaga na yun yung kailangan namin makapag-usap. Well, it's Christmas season. Actually, birthday niya po sa December 8. Okay. Let's try to determine the non-negotiables right now. That's not within your control. Okay? Ready ka? Apo. Okay. Ito, dahil kinento mo lang naman, doon lang mag-base, ha? Apo. Okay. Whoever your mom chooses for herself, that's beyond you. We agree? Yes. Apo. Now I understand po. That's her. That's exclusively her decision. Not you, not anybody else's. It may be wrong from where we stand
Diba? But who are we to tell her not to love someone? Yes. Now, it came to a point that maybe somehow, somewhere along the line, you now have a better judgment than your mom. Namamali. Tama. Then guide her. Be there for her. Don't get tired. Our parents never got tired guiding us when we were younger. Maybe it's time for us to give it back. At the very least, just an attempt to build a relationship with the guy. Hindi man parang tatay ang tingin mo, but maybe a strange family member. Maybe it can start there. Just maybe. Because nothing will happen if you do not give it a chance. Simplihan natin. If at any point you build that relationship, sana, baka lang, mataniman mo sila ng konting hiya sa puso nila to consider naman yung hardships. Baka lang. Maybe you can get exactly what you want. A lot of what I'm telling you now, at face value, unfair sa'yo. I recognize that. But it's a good attempt. Malay mo lang. Apo, I have this. Apo. Thank you. Now, may sasabihin lang ako sa'yo. Ready po? Sige po. Apo. Your mom is in the twilight years of her life. You agree with me? Yes, opo. One day soon, her niece will give up. She will be old and gray. By then, she could still be wrong. Tama? Apo. But by then, she will still be your mom. You will still be her daughter. What you can do then, you can do now. Opo. Baka lang mag-work. Apo. I'd like to say thank you to you. I like breadwinners. Thank you. Kayo mga breadwinners, you have a special place in my heart. Yeah. Hindi lang ako madasalin. Kung madasalin lang ako, magpapray ko kayo lagi. Ako na lang po. Yung nagdadasal ko rin kayo. Kasi, breadwinners are different breed of people. Iba dumiskarte at mag-isip ang breadwinner. And you are one, and I'm proud of you. Thank you po. You know, if you are a breadwinner, it grows your heart bigger. It calms the soul. It makes you stronger. Pag breadwinner ka, you are brave and vulnerable at the same time. Umiiyak ka pag na-pressure ka na, pero matapang ka pag nandyan na yung deadline. And I'm proud of you. I have a wish for you before we say goodbye tonight. Sige po. I wish that you get your mom back as a mom to you. Sige po. Pag dumating po yun, may message ko kayo sa page. Yeah. I'll be so glad to hear you out. I'm sorry, Maria. A lot of what I said tonight stands unfair for you, but it's worth giving a try.
nanay mo eh. Opo. Thank you po. At least naging open. Na-open yung mind ko and heart ko. You have a message for your mom? Gusto ko lang pong sabihin na mahal ko siya. Humingi rin po ako ng tawad. I may be harsh, pero ginawa ko lang yun kasi mahal ko siya. Ayun po. Okay. Thank you po. You make me so proud of you. Actually po, as breadwinner, sobrang nakakataba din po ng puso yung nakakarinig ka ng mga ganyan. Kasi parang, ayun na lang yung mag-flip sa sarili mo eh. Na hindi man nakikita ng ibang tao. I mean, ng buo ng pamilya mo. At least may nakaka-appreciate sa'yo. Ayun po. All right. Thank you very much. Pwede po ba batiin ko lang yung friend ko? Go ahead. Papasalamat po ko sa kanila kasi hindi nila ako iniwan. Kat, Rose, Irish, sobrang thank you ako sa inyo. Sa ibang mga friends ko na sobrang hindi ako iniwan. Thank you sa inyo. Laban lang tayo mga breadwinner. Thank you. Thank you po. Bye-bye. Good luck po sa show. Salamat. Patuloy pa rin po ako makikinig. Thank you po. Thank you, Maria.